today, as of kanina, nagsalita po ang ating AFP. Sabi po ng AFP, mga kababayan, ay ganire. Yun. AFP on red alert amid protests versus corruption. Ayan. AFP naka-red alert. Oo. Sabi po yan ng spokes ng ating AFP, si Colonel Francel Margaret Padilla, kanina sa interview niya sa DZWB. Sabi, lahat po ng pulis sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas have been placed on red alert status effective September 12, 2025. Pero huwag kayong mag-alala mga kababayan. Ito po ay isang precautionary measure lamang. Standard security protocol, we would like to emphasize na wala po tayong dapat ikabahala. Wala pa namang gulo kasi. Wala pa talaga. Wala pa po talagang gulo. Which is the one thing that we are trying to avoid. Oo. Pero wala man hong gulo, as in physical na gulo, meron ho kasing mga grupo na gustong guluhin yung sistema. So, for example, si Eric Celis. Ito, yung, di ba, alam niyo mga kababayan, si Eric Celis, since aminado naman siyang NPA siya, or dati siyang NPA, alam natin na isa siyang destabilizer. Alam natin yun. Given na yun. At saka, tulad nga, inamin niya na NPA daw siya, or ex-NPA, batak siya sa pagsisinungaling. Batak siya sa propaganda. Therefore, kung susunod ka sa lohika niya, most probably, sumusunod ka lang din sa propaganda na itinuturo niya. Ganun lang kasimple yun. So, yun mga kababayan. And itong mga itong rhetoric or yung retorika ngayon nito ni Eric Celis, it's bordering sedition already. Ayaw lang niyang sisihin siya. Oo. Ayaw lang niyang actually kung tutuusin, inciting to sedition na ngayon ginagawa nila kung tutuusin. If we're going to be technical about it. Kaso, syempre, dahil it is a criminal offense, mataas ang requirement for quantum of proof. So, pakinggan yung sinabi niya. Kung bakit kung bakit dapat nating busisiing maigi kung yung tunay na motibo nitong tao na to. At saka anong grupo nila? Actually, hindi lang naman siya. Buong grupo nila. This is an open call. Ang tawag po namin yan ay conscience call to the AFP. Hindi po kudita ang gusto namin mangyari. Hindi din po mutiny. Kundi ang AFP must abide by their constitutional mandate. At ano po yung nakasaad sa Konstitusyon? Article 2, Section 3. The armed forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. When the government, like what we are having right now under Marcos, does not serve the interests of the people, but rather facilitates the crime of plunder, it is only proper for the AFP to stand with the side of the people. Mapapadali ito lahat kung wala ng AFP sa likod ni Marcos. Pinipirmahan niya ang sindikato na budget na pinapalusot ng kanyang pinsan for the last 3 budget cycles. Ibig sabihin po, ang conspiracy ni Marcos at ni Romualdez ang naging dahilan kung bakit naging malakas ang loob ng kagaya ni Saldico na maging kriminal na mandurukot at mangangamkam sa kaban ng bayan, ang sindikato sa DPWH hanggang sa baba, hindi naman sa taas na antas, at pati ang mga kriminal na contractors na numbalik sapagkat ang unang nawala. Ang sakit sa ulo ng boses niya, parang syempre naka-headphones ako, diretso sa tenga ko talaga, dumidiretso dito sa sentido ko yung boses niya. Nakakairita, promise. But anyway, tuloy natin. Ay yung tinatawag nating fear factor. Yung pagkatakot na may kalalagyan ka kapag ikaw ay nagnakaw sa kaban ng bayan. Ang pangalawa, there is no certainty of conviction na makikita ngayon na kahit magnakaw ka, pwede kang tumakas, magtago, kagaya ng ginagawa ngayon nila Saldico. Iyan ang ating dahilan kung bakit lahat ng ito mapapanagot natin kung mapapalayas natin si Marcos sa poder at pangyarihan. Pero hindi sa pamamagitan ng karahasan. People
power na mapayapa, tuloy-tuloy, ngunit hindi tayo titigil na hindi siya bumababa. Pangalawa, mapapadali kong lahat ng ito. Kung tumagsa ang tao sa lansangan, mapipilitan ang Armed Forces of the Philippines to withdraw support from the Commander-in-Chief. Ito ang pinakamabilis na transisyon. Hindi tayo lalabas doon sa constitutional line of succession. Ibig sabihin po, nasa batas pa rin ang pagkilos natin. Let the constitutional line of duty of the Armed Forces be their call of conscience. Ano po yun? That the Armed Forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. And Marcos and Romualdez are not the state. They are not the government either. Ibig sabihin po, mapapadali ito lahat kapag nanindigan ang AFP kasama ang PNP to withdraw support from the Commander-in-Chief that will render Marcos inutil, and therefore a transition of power as stated by the Constitution can take place. And then huhulihin natin si Marcos, si Romualdez at si Saldico, papanagutin sila at bawiin ang ninakaw at dinambong na kayamanan. Take note sa mga sinasabi niya. Take note yung sinasabi niya. He's not calling for a revolutionary government. Kasi mga babayan, kung revolutionary government, tapyas lahat. Diba? Tapyas lahat. From the president down to the senators hanggang congressmen. Hanggang lahat yan. Ano sinabi niya? Suportahan daw ng AFP, bumaliktad daw kay presidente para quote-unquote, protektahan daw ang taong bayan, etc. etc. Tapos, ano sinabi niya? To protect the constitutional line of succession. Okay. Dinadaan mo lang kami sa English, Eric. Tagalogin mo. Wag mo kaming daanin sa English, Eric. Eric Celis. Wag mo kaming daanin sa English mo. Magaling ka lang mag-English. At mabilis ka lang magsalita. Tagalogin mo. We will abide by the constitutional line of succession. Sa Tagalog, susundin natin ang papalit sa presidente ayon sa konstitusyon. Ano ibig sabihin? Hindi lang niya binanggit yung pangalan. Pero sino bang vice-presidente? Mga mokong talaga kayo. Kayo dyan sa partido ng Duterte. Ginagawa kayo kaming tangay. Oo. Ayaw lang kasi nilang mabrand na ipapalit nila si Sara Duterte. Pero yun ang ibig sabihin nila. Tanggalin si Marcos, tanggalin si Martin, tapos ilalagay si Sara. Ilang naman yun? Goodness. Ilang naman yun? So, ang argumento, sige, so now na malinaw. Ngayon malinaw na. Yung objectives nitong sinasabi ni Eric Celis. Ano ang gusto niya talagang sabihin? Ang sinasabi niya ganito. Tinatawag niya conscience call, quote-unquote. Kino-conscience call daw niya ang tawag dito, ang AFP na bawiin ang suporta kay President Bongbong Marcos. Kunyari, para protektahan daw ang taong bayan sa korupsyon. Quote-unquote. Pero ang tunay na layunin nila para ilagay si Sara Duterte bilang Pangulo. Hindi mo lang sinabi yung pangalan eh. Pero yun din ang patungkol ng sinasabi mo. Aba? So, ibig sabihin, yung sinasabi niya ngayon, mga kababayan, eto na rin yung sinasabi nila for the past 2 years. Ito yung people power na sinasabi nila simula 2023 pa. Hanggang ngayon, hindi pa rin umuubra. Imagine, nakakadalawang taon na sila, hindi pa rin umuubra yung people power nila. Wala pa rin sumasama sa kanila. So ngayon, umaasa sila na ang taong bayan ang mag-uudyok sa AFP para ilagay si Sara Duterte bilang Pangulo. Boy, baliw ka? Bakit namin kukonsintihin yung kalokohan mo? Bakit namin kukonsintihin yung kalokohan mo? Ang dami-dami namin problema, dumagdag ka pa.
dami-dami na yung problema, dumagdag ka pa. Oo. Diyos ko. Nakakaya to si Eric, no? Dinadaan lang tayo sa ano nito ni Eric Celis eh. Dinadaan lang tayo sa English, sa technical terms, sa mga jargon, tapos sa bilis ng salita. Mabilis siya magsalita eh. Ganyan ang mga scammer, mga kababayan. Hindi ka pagsasalitain. Hindi ka pagtatanungin. Kasi scammer nga eh. Diba? Susundan natin ang constitutional line of succession. Ano ibig sabihin nun sa totoong buhay? Ilalagay natin Sara Duterte. Ayop to. Inuuto mo pa kami. Budol. Ang bubudol to si Eric eh. My goodness. Diba? Nakakatawa na lang eh. So anong sagot sa kanya ng AFP? Ayan. AFP, tinabla panawagang mag-aklas versus PBBM. Tablado. O anong sinabi ni AFP? Sabi niya, same pa rin, si Francel Margaret Padilla, anong sabi niya? We reject these calls. Sopla. Sopla! Iyak ka na lang daw. Iyak! Iyak ka na lang, Celis. The solution must be found in our democratic institutions and rule of law, not through extra-constitutional means. Ay, sopla, oh. Ganda ng sagot ni Spokes Margaret Padilla, oh. Tama naman yun. Kaya nga meron batas, eh. Kaya meron tayong batas. Kung lahat ng bagay ay masusolusyonan mo sa dahas, at anong tawag sa, wala kang sibilisasyon. Oo. Wala kang sibilisasyon kasi kinukuha mo lahat sa dahas. Ang demokratikong bansa ay nabubuhay sa rule of law. Eh sino ba mahilig bumali ng rule of law? Did I say more? Sino mahilig bumali ng rule of law? Shoutout sa 142 billion pesos na insertion. Kung saan 3 billion daw doon, allegedly pinangsuhol sa mga Supreme Court Justices. Allegedly. We don't know for sure. Shoutout doon sa hindi umattend ng budget hearing niya at nanood ng musical. Oo. Tapos nung nabistong nanood ng musical, maglalabas ng press statement, sasabihin, kinancel daw yung kanilang budget hearing. Paano hindi ika-cancel? Nagpapapunta ng USEC, pinadala nyo, ASEC, bobo ba kayo? Ang sabi ng budget sponsor ng OVP, papuntahin nyo dito yung highest official na pwedeng pumunta. Ang pinapunta nyo, assistant secretary. Highest ba yun? Ano bang ibig sabihin ng highest dito sa mga mokong nato? I mean, seriously. Ano bang ibig sabihin ng highest sa mga mokong nato? ASEC? Highest nyo ASEC? Wala kayong USEC? Goodness. Walang USEC na gustong humarap doon sa budget hearing nyo? Bakit? Natotraumatize sa questions tungkol sa confidential funds kasi hindi na nga ni-require pumunta si Sara kasi alam na hindi pupunta yung mukong na yun eh. Di ba? Hindi na nga siya pinapunta. Ang pinapapunta na lang, USEC. USEC na lang. Hindi pa maibigay ang USEC. Hindi ko naiintindihan. Hindi ko naiintindihan eh. Budget hearing, ayaw nyo harapin. Sino ba to? Si Isidro Ungab ang sabi, courtesy na lang daw, oo. Courtesy na lang daw, i-grant na lang daw yung budget, out of courtesy, tradition, blah, 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 blah. Kung di ba naman isang ungas at kalahati doon sa Ungab, ibibigay mo lang ang courtesy kung walang allegation of corruption. Meron ng impeachment, di ba? Nagkaroon nga ng kaso ng impeachment, tapos gusto mo courtesy? And besides, mga kababayan, bakit bibigyan ang Vice President ng courtesy? Presidente ba siya? Presidente ba siya?
Sobra-sobra na nga na binigyan siya ng napakaraming security na binabayaran natin ng 20 million pesos kada buwan. Kasama sa mga biyahe niya, di ba? Binayaran 20 million pesos. Sasabihin niya, personal money daw niya yung ginamit niya. Ang ungas nito ni Sara Duterte Ang tigas ng mukha Alam niyo, sasabihin niya, personal money ko yung ginamit ko para bumiyahe. Oo, para sa sarili mo. Hindi mo sinama yung entourage mo. Ungas ang wala.